Wala. Sige, matulog ka na. Linom lang ako ng wine. Pinanood ko lang siyang tumayo at saka may kinausap sa telepono. Maya-maya lang ay may kumatok sa pintuan at iniluwa nito ang isang staff na may dalang bote ng wine at pulutan. Wow! Bigla tuloy kumalam ang sikmura ko nang maamoy ko ang pagkain. Lumapit ako sa kanya at nakiupo sa isang pandalawahang taong lamesa. Sir, pwedeng Pax, kumunot naman ang noo nito habang sumisimsim ng wine sa baso. Tax fee, tanong nito. Experience. Packs ng wine at pagkain, hindi rin kasi ako makatulog. Nakabukas kasi ang ilaw. Napailing siya at narinig ko pang nagtis. Pero sa huli ay sinalinan niya rin ako sa isang baso ng wine na iniinom niya. Ah! Ganito pala ang lasa ng imported na alak. Ang pait na matamis na mapakla, komento ko sa ininom ko. Hindi naman kasi tinutunggayan. Konti-konti lang ang pag-inom dyan. Ginawa mo naman kasing parang tubig. Tis. Sabi niya habang sinasalinan ulit ang baso ko. Tumango-tango naman ako at sinunod ang sinabi niya. Oo nga. Mas masarap kapag konti-konti lang pagsang-ayon ko sa kanya. Nakita ko siyang ngumiti kaya napakusot-kusot ako ng mata. Mukha kasing hindi peke ang ngiting yun. Mukhang tinamaan yata kaagad ako ng alkohol WHY, balik poker face ang mukha niya. Ngumiti ka, sir. Nakita ko. Me. Tis, lasing ka lang, sabi nitong napapailing tapos nahuli kong ngumiti na naman siya. Ayun Ngumiti ka, turo ko sa kanya. Kiss ke, baliw ka, alam mo ba yon? Hindi ako ngumingiti. We. Di daw. Ano yung nakita ko kanina, hallucination, pinaningkitan niya lang ako ng mata. Ako naman ay nagsalin ng wine sa baso ko at ganun din siya. Alam mo, Sir Arvin, mas bagay sa inyo ang nakangiti. Bumabata ka ng 2 taon, sabi kong totoo sa kanya. Baby face naman talaga Kahit 25 na siya, mukha pa rin siyang college student. Ilang buwan na akong nagtatrabaho sa kanya pero kahit kailan ay hindi ko pa siya nakikitang ngumingiti ng totoo. Para kasi siyang pinaglihi sa sama ng loob ng nanay niya. Laging nakasibangot, parang galit lagi sa mundo. Si Sir Jebby hindi naman ganon kasungit. Ang layo ng ugali nila. Siguro dala na rin ng pagiging broken family nila, kaya ganito ang isang to. What? Nagagwapuhan ka ba sa akin? Tis. Sabi nitong mapungay na rin ang mata. Tiningnan ko naman ang kabuuan niyang mukha at napatigil naman ang mata ko sa labi niya. May checkpoint. Angie. Wet lips, parang cherry, mukhang malambot, juicy. Masarap kayang humalik si Sir Arvin. Ouch, reklamo ko ng batukan ko ang sarili ko. Kung ano-ano na ang pumapasok sa utak ko, nabavirus na yata. Kaya sir. Baliw ka nga. Sabi nito saka lumagok ng alak. Wala pa siyang kamalay-malay na pinagpapantasyahan ko ang mukhang yumi niyang lips. Haish! Tumayo akong bigla, sir. Matutulog na po ako. Saka nagmadaling pumunta sa sofa at nagtalukbong na ako ng kumot. Haish! Ano bang nangyayari sa akin? Ito ba talaga ang epekto ng imported na alak? Sa katawan ko, ang kinaiinisan kong tao ay nagiging gwapo sa paningin ko. At nakukuha ko pa talaga siyang purihin. Has! Sinampal-sampal ko ang sarili ko. Bukas wala na to. Magiging halimaw na ulit siya sa paningin ko. Magiging normal rin ako bukas. Leche naman kasing ins ko pa ang wine na yan. Napapala ko tuloy Halos magbubukang liwayway pa lang ay ginising na ako ni Sir Arvin. Mabigat ang katawan kong bumangon dahil halos wala pa akong tulog. Mukha naman kasi akong tangang paulit-ulit na pumapasok ang imahe ng lips ni boss. Mabigat rin ang ulo ko dahil sa pagkakainom ko ng wine na yon. Haish! Habang naghihintay akong lumabas si boss sa banyo ay naisipan ko namang bumaba muna ng unit. May nakita kasi akong lugar na pwedeng mag-jogging kaya naisipan gawin muna bago maligo para hindi masyadong malamig. Nagsuot lang ako ng jacket at saka lumabas na ng pintuan.
Ang lamig. Sinimulan ko na ang pagjo-jogging. May mangilan-ngilan din naman na nagjo-jogging kaya hindi ako nagmumukhang tanga. Palingalinga ako sa paligid at talaga namang nare-relax ako sa mga nakikita ko. Ang gaganda ng mga halaman, iba't ibang kulay at ang mga punong mukhang healthy. Hindi tulad sa Maynila, halos maluto sa usok ang mga puno doon. At kung may bulaklak man, may mga upos ng sigarilyo kang makikita sa singit-singit nito. Pero kahit ganon, mas masarap pa rin ang manirahan sa sarili mong bansa. Panatag pa ang loob mo dahil alam mong nasa teritoryo ka. Isa pa, marami din namang magagandang lugar sa Pilipinas, dinadayo nga tayo ng mga dayuhan eh. Napalingon-lingon ako sa paligid. Ano pong nangyari? Tanong ko sa matandang nakaupo sa isang bench at wala itong kasama. Yung ibang taong nadadaanan siya hindi naman siya pinapansin. Umiiyak ito kaya nilapitan ko na. Mas lalo namang lumakas ang pagkakaiyak nito. Hinimas-himas ko ang likod niya at tinatanong ko siya kung bakit siya umiiyak pero humagulgol na ang matandang babae. Oo nga pala, nasa Japan nga pala ako at siguradong hindi niya ako naiintindihan. Grandma, can you speak English? Can you walk po ba? Haish! Paano ba to? Iyak lang naman siya ng iyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil iyak lang ng iyak ang matanda. Baka umuusok na din ang ilong ni Sir Arvin dahil hindi naman ako nagpaalam sa kanya na lalabas ako. Hindi ko naman kayang iwanan ang matanda dito, wala namang ibang pumapansin sa kanya kundi ako lang. Hayet! Inalalayan ko na lang siya sa pagtayo at paglalakad papasok sa lobby. Naisip kong baka sa hotel din na ito naka-check-in ang matanda at baka may mga taong nag-aalala na sa kanya. Mabuting sa security ko na lang siya iwan kesa naman bumaha ng luha sa labas, baka makasama pa sa kanya. Pagdating namin sa lobby ay pansin kong parang natataranta ang mga staff ng hotel. Nang makita naman nila kami ay agad nila kaming nilapitan at kinuha nila ang matanda na inaalalayan ko at bigla na lang nila akong dinampot. Wait! Mate! What are you doing? Natataranta akong tanong nang hawakan ako sa magkabilang braso ng dalawang lalaking singkit. Hindi ko alam kung saan nila ako dadalin. Wala naman akong ginagawang masama, tinulungan ko lang naman yung matanda. Arigato, Ama Takeshi. Nagkamay si Ama Takeshi at si Sir Arvin. Thank God dahil sa wakas ay nakuha ni Sir Arvin ang deal. Ang dami pala niyang kakumpetensya kay Ama Takeshi at muntikan na itong maagaw sa kanya. Isa pala ito sa pinakamalaking magbigay ng investment kaya talaga namang pinag-aagawan siya ng iba pang bigating company abroad. At kaya rin pala agad na pumalaot si Sir dito dahil may ibang kadyal na si Emma Takashi. And thank you for saving Embo Mother. If it wasn't for her, I don't know where I can find Embo Mother. Arigato, Amas Castro. Sabi nitong tumingin sa akin at ngumiti. Kung nagtataka kayo kung bakit siya nagte-thank you sa akin, ay dahil lang naman nanay niya pala ang matandang babaeng tinulungan ko. Kagabi pa pala ito nawawala at hanap sila ng hanap. Nireport na nila ito sa pulis at nag-hire ng private investigator pero hindi pa rin nakita. May sakit pala itong kalimot kaya hindi na niya alam kung paano siya uuwi. Kaya nung makita nilang kasakasama ko ang matanda ay sinama na rin nila ako dahil ang akala nila ay dinukot ko ang matanda. Napagkamalan pa akong kidnapper. Biruin mong sinalang pa ako sa interrogation. Kung ano-ano ang tinatanong nila sa akin, kahit isa naman ay wala akong maintindihan. Puro iling lang ang isinasagot ko sa kanila hanggang sa nakaalala na yung matanda at sinabi nitong hindi ko siya ginawa ng masama. Paano ko nalaman kung ano ang sinabi? Sa kanila ng matanda? Instinct, Dor. Ginamit ko ang sentido komun ko. Humingi sila ng tawad at nag-thank you sa ginawa kong pag-alalay sa magulang niya. At nung nalaman na ang boss ko ay si Sir Arvin, ay agad na pinirmahan nito ang kontrata. He believes in churva-churva daw kaya si Sir na ang pinagkatiwalaan niya. Dahil if you have a good employee, you have a good boss daw. Totoo ba? It's nothing, Ama Takashi. Anwa pleasure. Excited na ako sa bonus ko. Kundi dahil sa akin ay baka sa iba pumirma si Emma Takashi.
Ang ganda dito, boss, nagpicture ako ng nagpicture sa harapan ng Japan Disneyland. Sabi kasi ni Sir Arvin pwede daw akong mag-wish ng isa. Total naman nandito na kami sa Japan di lubos-lubusin na. Baka magbago pa ang isip. Tis! Pagsusungit niya. Ayaw niya kasing pumunta dito dahil napaka-childish daw. Wala naman siyang nagawa dahil ito ang hiniling ko sa kanya kapalit ng pagpirma ni Emma Takashi sa deal nila. Hindi ko ramdam ang pagod sa paglalakad dahil naingan niya ako sa mga nakikita ko. Andyang nagpapapicture ako sa mascot na Hello Kitty, Snow White and the Seven Dwarfs, Incredible Hulk, Mickey Mouse, at kung sino-sino pang Disney character. The best day ever, tuwang-tuwang sigaw ko habang nanonood kami ng parade ng mga Disney character. Ipinarada rin nila ang iba't ibang klaseng makukulay na bulaklak at may mga sumasayaw pang mga tao na nakakostyum. Boss, yung bonus ko ha. Nakangiti kong sambit sa kanya habang hinihintay namin ang in-order naming pagkain. Sa dami ng nagastos mo, baka wala ka ng makuhang sweldo. Naniningkit niyang sabi kaya pinaningkitan ko rin siya ng mata. Madaya ka naman pala, boss. Ang sabi mo pwede akong mag-wish ng isa, tapos ngayon sisingilin mo ako sa lahat ng ginas. Stop. Fine. Hindi ko na ibabawas sa sweldo mo ang ginastos ko ngayon. Talaga, sir? I'm not done yet Sumimangot ako. May pahabol pa kasi. Libre na kasi kung libre. Fine. Sige na nga, libre na lahat, sabi niyang nag-iwas ng tingin. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Yes. Libre. As in lahat. Tish. Okay, binabawi ko na. No, sir. Wala nang bawian. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Arigato buhaha. Hash. Pwedeng tumahimik ka na. Natutulili na ang tenga ko sa'yo. Pagsusungit na naman ito. Nag-akto naman akong ziniper kunwari ang bibig ko then I saw his lips forms a half smile. You smile? You smile agad kong sabi sa kanya habang nakaturo. No, pagkakailan niya. Yes. No. Yes. No. Yes. Tisk. Tumahimik kami saglit dahil sinerve na sa amin yung order namin. You smiled. Panghaharot ko sa kanya ulit pagkaailis nung nag-serve sa amin ng food. Tisk. No, matigas niyang sabi. I saw it. You smiled, ayaw pa kasi aminin. Ginagawa pa akong sinungaling. Haish, tapos kinuha niya yung burger sa plato ko at isinubo niya ng buo sa akin. Napakabwisit mo, boss. What? Hahaha. Look at him now. Hindi nga siya nakangiti, tumatawa naman. Nakakatawa pala ha. Kinuha ko rin yung burger na nasa plate niya at isinubo ng buo sa kanya. Hemp. Kala niya. Tinanggal ko naman ang buong burger sa bibig ko at saka siya naman ang pinagtawanan ko habang siya naman ay natigil sa pagtawa at masamang-masama ang tingin sa akin. Wahahaha, sabay kuha ng cellphone ko at pinikturan siya. What the hell? Erase it now. Yoko nga, Belat. Dear Diary. Ay, dumadyari na rin ako Alam mo yung feeling na naisahan mo ang boss mo. Ang sarap sa pakiramdam. Isaserve ko itong picture niyang may subo-subong buong burger. Ipapaprint ko pa ng 100 times at ipapakalat ko sa buong Pilipinas. Ipapaframe ko pa ng malaki ang isa kapag nagkapera na ako. Best day ever talaga ang pagpunta ko sa Japan kahit nasabit lang ako. P.S. Oo nga pala. Bakit nga ba ako sinama ni boss sa Japan wala naman akong ginawa doon? Hayaan na nga, nag-enjoy naman ako. Tick. Tock. Tick. Tock. Call them, Jana. Nayayamot na utos ni Sir Arvin sa akin. Hindi na rin maipinta ang mukha nito dala ng pagkainip at dala na rin marahil ng pagkagutom. Ako rin naman nagugutom na. Kanina pa kasi kami dito sa dining table naghihintay sa dalawa. Nagdial naman ako sa cellphone ko at sinubukang tawagan si Gab.
Magkasama kasi si Sir Jerry at Gab na mag-grocery. Sa sobrang busy kasi ni Sir Arvin sa office, ay nakalimutan itong magbigay ng pang-grocery for a week. Hindi ko naman na din naalala dahil pati ako ay damay sa kabisihan niya. Ako sana ang sasama kay Sir JB na mag-grocery, pero itong amo kong hindi naubusan ng ipag-uutos ay inutusan na naman akong ayusin ang mga file na kailangan bukas. Hayes! Sir, nakapatay po ang cellphone ni Gab. Out of coverage. Sabi ko sa kanya at ibinaba na sa lamesa ang cellphone. Ang lakas pa man din ng ulan sa labas, mukhang may paparating pa yatang bagyo, kaya hindi kami makalabas para masundan namin ang dalawa. Napahimas naman siya sa kanyang batok na halata mong yamot na talaga siya, at saka, siya naman ang nagdial sa kanyang cellphone. Haish, sabi nito at padabog na binagsak sa lamesa ang kanyang cellphone. Maski kasi si Sir Jebby ay out of coverage din. Wala bang kahit ano dyan, tanong nitong mainit ang ulo. Tumayo naman ako at nagtungo sa refrigerator. Naghalongkat ako sakaling may natira pa kahit hotdog o ham man lang pero wala na talaga. Cold beer lang ang nandito sa ref, juice at mineral water, wala nang iba. Lumipat naman ako sa mga kabinet ng kitchen at saktong may nakita naman akong nag-iisang dilata na pwedeng kainin. Sir, may corned beef, tuwang sigaw ko. Pwede na tong pantawid gutom. Then cook it, nakasigaw na utos na. Naman ito. Highest. Kumuha ako ng bawang at saka ng sibuyas panggisa sa corned beef nang maalala kong wala pa nga palang sinaing. Hay, ano ba yan eh? Si Gab na kasi ang gumagawa sa kusina dahil busy ako sa mga paperworks na pinagagawa sa akin ni Busabos. Ang tagal naman. Sabi nitong sumunod na rin pala sa kitchen. Pinakita ko naman sa kanya ang rice cooker na walang laman. Mas lalong nalukot naman ang kanyang noo. Magluluto ako ng sinaing, sir. Balatan mo tong sibuyas para mabilis tayong makaluto. Inuutusan mo ba ko? Sir, kung makikipagtalo ka pa sa akin, dahil sa pagbabalat ng sibuyas ay hindi ko kaagad maluluto yan. Magsasaing pa ako oh. Napatitig naman siya sa sibuyas na hawak ko at kutsilyo. Kung hindi niya ako tutulungan, pareho kaming malilipasan ng gutom. Esht! Fine. I'll do it at nilagay ko naman sa palad niya ang babalatan niyang sibuyas. Sinimulan ko naman ang paghuhugas ng bigas sa may rice cooker at pagkatapos kong maisaksak na sa plog ay chinek ko naman ang pinapabalatan kay Sir Arvin. Tapos na ba, matawa-tawa naman ako sa itsura niya. Nagpapahid pa ito ng luha habang mabagal na binabalatan ang sibuyas. Ayesht! What the? Ayes, deing niya. Nag-cross arm naman ako at bahagyang sumandal sa pader at pinanood siyang umiiyak habang nagbabalat ng sibuyas. Sibuyas lang pala ang katapat mo. Nyahaha! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ikaw na magtuloy nito. Sabi nito matapos akong makita. Napatuwid naman ako ng tayo at saka siya nilapitan. Sibuyas lang yan, sir, napapaiyak ka na. Sabi kong kinuha na sa kanya ang sibuyas na halos wala pa sa kalahati ang nababalatan niya. Grabe, halatang hindi sanay sa mga ganitong gawain. Sa pang-utos lang talaga magaling. Tis! Sabi lang niya. Naalala ko tuloy. Paano siya nakapagluto noon ng lugaw may sibuyas din yon? Umiyak din kaya siya noon? Now I know kung gaano karaming effort ang ginawa niya para lang maluto ang lugaw noong nagkasakit ako na sinabi niyang trip lang niya daw ang lugaw for dinner. WW. Nakaka-touch naman. Hinain ko na ang naluto kong corned beef at rice sa lamesa at agad namang siyang sumugod sa pagkain. May pagkaprin pala ang isang to. Kumuha na rin ako ng sa akin at nagsimula na rin akong kumain malayo sa kanya. Nung nagkasakit lang talaga ako, pinalapit na maupo sa kanila. Sarap na sarap pa man din ako sa pagkain ng biglang kumidlat at kumulog ng napakalakas at kasabay noon ay pagkawala ng kuryente. Niya Sir, nasan ka? Natataranta kong sigaw. Halos hindi ako makagalaw mula sa kinaupuan ko. Wala akong makita dahil madilim ang paligid, maliban na lang kapag kumikidlat ay lumiliwag saglit. Putrages. Ayaw ko pa naman sa lahat ay ang kumikidlat sabay pagkulog.
Wah! Ayoko na, nanginginig na ako sa takot, kulang na lang ay maihina ako sa salawal. Matapang akong tao pero, wala naman ganyanan. Sish! Ano ka ba, kidlat lang yan, sabi niyang nakalapit na pala sa akin. Hawak nito ang cellphone niya na. Nagsisilbing munting liwanag habang ang isang kamay naman niya ay nakahawak sa balikat ko. Get up, doon tayo sa sala. Sabi niyang nakalingon sa gawing sala. Natatakot ako, sir. Sabi kong nanginginig ang boses. Lumingon naman siya sa akin na nakakunot ang noo. Akalain mo, may kinatatakutan ka rin pala, sarcastic na sabi nito. Anong akala mo naman sa akin, sir? Robot na walang pakiramdam at emosyon, sarcastic na sagot ko rin sa kanya. Haish! Lunukin mo nga muna yung pagkain sa bibig mo. Tumatalsik sa damit ko o reklamo niya habang pinapagpag ang t-shirt niyang suot. Ngayon ko lang rin na napagtanto na may laman pa rin pala ang bibig ko. Sa takot, nakalimutan ng umuya, ganun. Pagkatapos ko namang nguyain at lunukin ang nasa bibig ko ay tumayo na rin ako. Nakahawak pa ako sa dulo ng shirt ni Sir Arvin habang patungo kami sa may sala. Tanaw na namin ang sofa nang bigla na namang kumidlat ng malakas. Nakita mo yon, sir, halos pabulong kong tanong sa kanya. May mga anino ng tao akong nakita nung kumidlat. Shesh! Huwag maingay, pabulong na sabi rin ni Sir Arvin. Pansin ko naman na nanginginig din siya katulad ko at